start our session with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day you've given to us. Thank you for the blessings, Lord. And may you guide us as we conduct this love. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, ituloy natin yung class, yung activity natin last time. So, we have 2 more parts before natin matapos yung first laboratory activity natin. Okay. So, for the third part of our laboratory, so yung last time is we have the measurement of our signal. So, yung real-time signal natin, kung ano yung tawag dito, yung name-measure nating power niya. Okay? Then, next is we have the radiation pattern. So, ngayon naman, we have the frequency plotter. Okay, so yung frequency plotter natin, class. Oops. Wait. Okay. Yan. So, yung frequency plotter natin, yung ginagawa niyan is, kung yung last time sa radiation pattern, meron tayong specific na frequency na ginagamit, which is 1.5 megahertz or 1.5 gigahertz. Then, for the whole plotting of the radiation, okay, ang ginamit niyang frequency is 1.5. So, dito naman sa frequency plotter, kahit dun sa real-time signal class, yung measurement or yung power na name-measure natin class is yung signal na frequency niya is 1.5. Okay, sa frequency plotter kasi iba naman to. Ang mangyari dito is magbabato siya ng different signal frequency depende dun sa range na ilalagay natin. Kung last time natandaan nyo class, dun sa may rotor generator natin, may makikita kayong tatlong frequency doon, minimum, maximum, saka yung actual. Okay, na frequency. Okay, so yung minimum saka maximum, yun naman ang gagamitin ng frequency plotter natin. So mag-umpisa sa minimum, then mag-i-increment siya hanggang maabot niya yung maximum. Then every time na tawag dito, na lilipat siya ng frequency, i-measure niya yung yung power doon. Doon sa frequency na yun. So, makikita nyo mamaya, yung plot natin doon is, makikita nyo kung ano kung saang frequency, okay, malakas yung power ng antenna natin. Okay? Kasi syempre, yun ang gusto natin class, diba? Kung saan siya part na mataas yung power density niya. Okay? So, para ma-maximize natin yung power. Okay, saka para alam natin kung saan yung optimal frequency ng mismo antenna natin. Kasi may design yan class, diba? Sabi ko last time, yung design kasi ng antenna natin nagbe-base din sa frequency na paggagamitan natin. Okay, lalo na yung mga sizes niya, nagbe-base yan sa wavelength. Okay, kung quarter wavelength ba tong length ng antenna ko dapat, lalo na kapag dipole, half wavelength, kapag monopole, quarter wavelength, ang ganun class, A wavelength class is, connected siya or related siya sa frequency. Kasi yung wavelength is equal to speed of light divided by frequency. Diba? So, kailangan natin yun. Okay? So, makikita natin kung saang parts siya optimal. Kung anong frequency optimal yung antenna natin. Okay? So, before that, syempre, set up pa natin. Okay. So, second part of laboratory. So, hindi pa siya naka-set up. Hindi kagaya nung last time. Wala pa yan. So, set up muna natin siya. So, first is, we have to mount the same antenna class. We have the log periodic antenna. So, you can identify this in the picture. So, yun yung picture pa rin nung last time. Okay. Dito, labas ko lang yung box class.
i-connect natin. Okay. So, ito pa rin yung transmitter. Dahil i-connect natin siya sa yung boom. Okay, so ito. Okay. Sa yung tornilyo. Okay, so na yun. Oops. Okay. Ito na naman. Putol. Okay, wait lang. Okay. Kasakan. Okay, ito na siya. Then, malamang yung pan pala. Yung transmitter natin or yung generator. Oops. Nalak. Oops. Dito sa taas. Dito ako. Sa ako. Talag. Bagto? Sa panorin ko. Of course. Ha? Bakit? Paalam sana ko. Mag-isang punta. Ako may test. Mag-aral kami niya. Yes. Electronics. Kala ko nakapag-kuhan na kayo. Pag- Nakapag-register na. Hindi ba, Letter niya pa. later pa ni Sir Jay. Sabi nga nila, hindi maganda. Ano? Sabi niya din. Dapat na. Mag-electronics kami dalawa doon. Yan. Yo. Yowza. Okay, so next. Ano nga ba yun? Okay, so connected na to. So ito na. Papatong natin ulit dito. Generator ba ito? Yan. Ay, hindi yata kita. Yan. Uy, wala. Baliktad. Hindi siya nakapag. Yun. Okay, so huwag niyo munang i-lock class kasi yun nga, hindi pa natin siya na-connect sa computer. So once na in-on natin, ikot pa siya no? Okay, para hindi magbuhol yung cable niya. Okay, if the system has not been set up for you, attach the receiving antenna, the 4-lag periodic antenna in a box shape. Okay, onto the receiving tower. So ito yung glass. Ito, i-connect ko naman sa kabila. Doon sa receiver dito. Okay. Dito na siya. Okay, next. Connect the receiver to the receiving antenna. So same pa rin. So dito yung kable ng receiver ko. Receiver circuit. Connect ko sa receiver antenna. Ayan na siya. Okay, so pwede na natin i-lock to class kasi hindi naman to iikot. Yung kabila lang yung iikot class yung transmitter. Okay. Okay, next. Two towers should be 1 meter apart. Okay na yan. Switch on the power to the generator and switch the motor enable switch on. Okay, dito sa likod. Okay, on mo lang yung napansin. So dito, power cable. Connect ko muna dito. Boss. Okay. And then, on ko class. Then, on ko yung cable. Nakapansin nyo, ikot pa lang yung kwan. Ayan yung una niyang gagawin glass. Ibig sabihin yan, hindi pa siya nakakonect sa PC natin. Okay, so number 40, connect the USB connector to the computer. Okay, saan yung interface? So, dito, yung kwan natin. Ayun.
so dito yung interface class, no? Yan. So, i-connect muna natin itong antenna dito sa interface gamit yung kable na to. Okay. Sa likod. Okay, then yung USB. Yung USB papunta sa laptop natin. Okay, so tumigil na siya. Okay, so nag-i-steady. Ba't kaya ano kaya nangyari last time? Ang napansin ko, no, yung kapag may nakasaksak na ibang USB, gaya nung mouse last time, Di ba? ayaw niyang may kasabay na code. Yung driver. So, Pero kasi hindi- nalilito siya eh. Hindi mo na in-install yan? Oo, walang ginagawa ko, hindi na ako gumagamit ng mouse. Ah. Kasi napansin ko last time, siguro dahil dun, kapag may nakasaksak na ibang USB, kasi di ba babasahin niya yung driver gamit yung USB port, baka nalilito siya, baka yung mouse yung nababasa niya. Kaya yun. Yan, nagkaka-error. Oo. Yun, wala na ako nilalagay ng USB. Okay naman na siya, hindi ko na hindi ko na nire-install. Okay, so yun, tumigil na siya, class. Next is, ano na nga ba yun? Generator should rotate, generator antenna should rotate and then stop. So if it continues to rotate for more than a minute, then unplug the USB connector, then try again. So since tumigil na siya, okay na. Next is, connect the antenna to the generator. Since tumigil na, class, pwede nyo na i-connect to. Okay? Hindi nyo pwede i-connect hanggat hindi tumitigil to. Okay, yung sinabi ko last time. So, pwede nyo na i-connect yan. And then next is, connect the antenna to the generator. Number 43 is open the rotor generator. Pero, kailangan muna nating i-open yung tawag dito, software natin. Joke, saan ba yun? Feedback. Oh, wala yan. Feedback. Saan na yun? Ayun. Diyan na siya. Okay, so ito na siya, class. Click lang natin yung 7200. Boom. Dito. Okay. Ayan na. Okay, frequency. Frequency plotter. Tapos na yung dalawa. Okay, so frequency plotter na tayo, class, diba? So, na-open na natin. Open daw yung rotor generator. Counts dB is 3.82. Noise. Okay. Okay, nag-pause ulit siya, class. So, dito tayo tumigil. So, we have counts dB is 3.82. Okay, nagpo-pause siya talaga, no? Ba't kaya to? So, 57,200 22.5. Okay, so okay na yan. Okay lang yan. Then, yan na siya. So, ang next is we have ano na nga ba yun? Open the rotor generator, take to zero button. Okay, so yung antenna to zero button para tawag dito, para makuha natin yung original position niya. Okay, yung front side niya ng antenna natin. Okay, so click lang natin yan. Okay. And then, after natin maklik yan, okay, sabihin nun, medyo malapit lang yung original position niya. Kaya konti lang ikot. Pero minsan kasi, class, kapag nasa likod yung original position ng pole, medyo malaki yung ikot, no? Okay, so dito, titignan lang natin kung magkatapat na siya. Okay, so nagkatapat naman na. Okay, then next is okay na to. So make sure the
receiving antenna is facing the generator. And ito. So, the minimum frequency and maximum frequency should be set at the default values of 12 megahertz saka 18 megahertz. Dito yun. Saan ba yun? Okay, so dito we have 1, 2 yung minimum frequency, and then 1, 8 yung maximum frequency. Kanya ng range of frequencies kasi about ng different signals from 1, 2 to 1, 8. Okay, mag-i-increment yan glass. Then every time na mag-a-adjust siya ng frequency, i-measure niya yung signal natin. Okay, first, kailangan natin i-check muna kung magana yung Wi-Fi bago tayo glass. Ito yung cable niya. Ganito din yung sa signal. Paano yung sa signal? Kasi may quad pa yun, di ba? Kasi dito, Sir Gerald, connect din siya ng signal cable. Antenna external lang yun. Hindi. Di ba parang may mini-measure ko yung angle, ganun. Yung ano? Kasi naalala ko yung 220 degrees. nung bagyo sa Santa Ana. Tinanggal namin kasi baka may payak nga. Tapos pagkabalik namin, wala nang signal. Hindi ba may angle yan? Ganun sa... Hindi na namin alam. 220. Hindi namin alam kung paano hanapin. Ano, may ginagamit pa kayo doon? No? Compass, 220 southeast. Hindi. 220 southeast yung direction, pero may angulo pa yun. 220 pag ganyan, di ba? Pag may ganyan X. Tapos parang dito, 220 Tatak yung compass na ganyan. Yung papaluan ng compass na 220. Hindi, doon may tatapat. Tatapat. Paano yung angle niya din? Wala na, basta 220, basta kung saan, di ba? 220 to. Tapos may na magmo-monitor na lang sa loob. Sa loob. Na kapag, di ba, na-set mo na yung direction, tapos di ba, gagano'n mo na lang. Unti-unti mo na lang. May kwan na Set mo na sa'yo. yung gano'n 60. Di ba may 60? 60 sa ganun. Kasi di ba, pwedeng mag-iba yung angulo nun, depende kung saan mo ilalagay, di ba? Kunyari sa bahay, ano kapag dito, pwede sa bubong, di ba? Mag-iba yung angle nun. Kasi, Siyempre, tataas yan eh. oo, Tataas yun. tama. Ayun, tinanggal namin. Makagawa kami ng istorya. Pagkabalik namin, wala nang lumalabas na signal. Hindi namin naayos Buti na lang, meron doon sa malapit sa staff house namin. May doon, may signal. Tinignan niya. Kuya, patingin naman to kasi wala nang signal. Hindi natingin lang yun. Nag-search pa kami sa Facebook. Tapos may cellphone ganyan sa langit. Ang ginagawa ko, hinahanap ko yung signal. Pre, wala kang tanga. Compass sana. Para compass lang para kailangan. Hindi ko alam yun. Kaya nga nakikita ko din nung nagsiset up sila ng coin. May ginagamit sila, compass lang pala. Compass. Dali lang pala. Kahit ano din na coin, na cable. Na satellite. May coin sila. May Sky. 220 para lang Sky sa signal. 220. Tapos may GSAT. Kasi sa amin signal. Lumipat kami sa signal. Kasi dati... Ano ba yung dati? Sky ata sa amin. Sky. 220 yung... Sumipat kami. Tawa. Dali lang mag-set. Tanggal kami doon. Kuan yun? Nung Ompong. Kasi malakas yun Kasi sakto sa Santa Ana yun. Or sa... Yung direction kasi nung Santa Ana. Pero sa Baggao nga nag-landfall. Pero malakas pa rin doon. Binarbahan sana yung dental. Hindi. Basta hindi kasi namin alam na ganun pala. Na parang lately na lang namin naalaman nung pagkabalik namin. Na meron. About walang signal. Yun pala. Kailangan ng angle saka yung direction niya. Wala ginaganon na para kahit tanga dun. Yung magkapon dito. Yung magkapon kami dun, sabi ko nga Tapos meron na, may signal na, ganun pa dun sa loob nasa sala. Wala pa rin, ganun kami. Yung pala ganun namin yung signal talagang walang lalabas kasi wala naman nag-load. Pero hindi, may first channel siya, di ba? Meron, free channel. Yun yung free channel, yung advertisement nila.
Doon kayo titingin. So, set mo ko doon sa kanya. Ganun, yeah, Sa sabi. menu niya. Bad trip kami doon. Tinalang hindi namin na... Sa may LND setup doon. Oo. Makikita mo doon yung quality at strength. Tawa-tawa kami. Baba, hindi namin alam ginagawa namin. Kailangan pala siyang kung. Okay, check natin ha. Okay, wala siyang signal, maliit lang. So, try natin yung return, set. I-click lang natin tong set return loss reference. Okay, check natin kung magbabago siya. Gamit natin yung antena yung ganito. Hindi, parang dalawang kwan lang yun. Yung kadaadan na dalawa. Tapos Yung ano yun, baron ba yun? baron. Pang kwan yun. Pero yung free broadcast lang sa atin, locally, yun lang makukuha niya. Yung signal kasi satellite. Pero malupit talaga itong RBC. Ang galing ng business niya. Ang RBC. Kasi redistribution lang yan. Bibili sila ng channel kasi distribute nila. I-amplify mo naman yan. Tapos ilipat mo sa ibang frequency. Yun yung ginagawa. Kuha ka ng signal ng ng HBO. Bayaran mo. Tapos, syempre may certain frequency yun. Tapos pag ipapasok na nila sa system nila, pwede mo lang ilipat sa ibang frequency yun. Yung data lang naman, ilipat mo sa ibang frequency. Yun na yung channel niya kapag sa TV. Kaya nga sabi nila, bakit channel 11 dito? Kasi dapat channel 2, di ba? Pinagyan na ibang frequency. Ililipat nila. Pagka-receive nila yung channel 2, kasi frequency yun lilipat nila sa frequency ng channel 11. Tapos i-redistribute na nila. Pero yun lang kasi ang mahal doon. Yung kung bakit malaki din yung gasto kasi yung power ng pag-distribute. Kasi syempre sa haba ng mga coaxial cable niyan, malaki yung loss niya, di ba? Oo. Kailangan nilang taasan yung power distribution, kaya malaki din. 300 pa rin yung monthly dyan. 350 na nga. Tinaas na rin. Hindi ko alam kung 350, 400 plus na. Ang sabi nung tatay ko. Malaki na din. Ang problema sa amin, hindi naman na sila nanonood ng cable. Kasi yung TV namin naka-internet na. YouTube, Netflix, gano'n na lang, Tulfo. Buong araw, gano'n. Kaya nga sabi ko, pwede ba ipakat na lang natin itong kwan? Yung kwan ko kasi, yung kuya ko din, minsan nanonood ng basketball. Hindi, mga balita na live. Sabi ko, pwede naman panoorin sa YouTube yan. Sayang din Tingin ko 500. Monthly? Tingin ko 500, pre. Promise. Mahal na din. 200 Okay, so dito, i-on natin yung kwan. So since alam na natin na may signal siya, class, gamit yung real-time signal. So we have 35. Okay, so i-open lang natin yung frequency plot. Maximize natin. Then i-plot natin. So dito sa frequency plot, class, hindi ikot yung antenna. Kasi ang i-measure natin is, since nakatapat na to dun sa receiver natin, yun na yung optimal radiation pattern na. Diba dito sa harap ng lag periodic natin, yun yung direction ng signal. Tapos sa likod niya, mahina lang. Kahit sa side, mahina lang. So dito yung optimal niya, direction. So yan, pa-plot natin. Okay, so medyo matagal, class, yung pag-plot niya kasi mag-i-increment siya ng frequency. Hindi kagaya nung yung radiation pattern, ikot lang yan Kapag after na ikot yan, tapos na. Pero kapag kasi, kapag frequency plot, medyo matagal siya. Okay, so ayan, nakikita nyo, class. So dito sa frequency plot, mapapansin nyo na meron yung time na bumagsak yung signal, meron yung time naman na mataas yung signal natin. Okay, so dito, so i-try natin. Example, punta tayo sa dito sa cursor. So kapag lipat natin tong cursor, class,
Okay, mami-measure natin dito sa baba. Ito. So, ito yung frequency kung saan nakatapat yung cursor. So, ito yung x-axis. Then, yung y-axis naman yan yung power natin. So, makikita natin dito sa 1.5. Okay, so sa 1.5 GHz class, we have 41.8 dB. Okay, then dito sa pinakababa, nakita natin na ang frequency niya is, wait lang. Okay. 1.67 gig. Then yung power niya is 10.9 dB. Okay, so mababa siya class. So, dyan yung pinakamababang part niya. Then yung maximum niya siguro dito sa parte 1.2. 6 to eh. O, pwede din dito siguro. Ayan. Ito siguro yung highest niya class. Okay. 46.5 sa 1.36 GHz. Try natin i-plot ulit. Okay, medyo layo ako class. Baka na-alter ko yung signal. Medyo matagal na lang talaga. Kina-plot na ba? Okay, halos parehas naman yung class. Okay, yung 2 na nag-overlap lang siya. Okay, so ganun talaga yung plot nito. Okay, so maximum natin is 46.5, then minimum natin is 10.9. So sa 1.36 GHz, 46.5, then sa tawag dito, anong frequency na yun? No. Clear na muna natin yung new. Balik tayo dito. Okay, 1.67 gig, 10.9. Okay. So, attach the image generated. So, isave ko din tong image natin. Save natin yung image, universe color. Anong number yun? 1-14. Okay. Nag-pause ulit siya class, sorry. Bale, na-save ko na yung image. No? Nag-pause kasi siya. Na-exit ko na eh. Na-save ko na yung image class. So, next naman natin is we have the return loss plotter. Okay, so dito sa return loss plotter, i-check natin yung instruction. So, tapos natin gawin yung 51, 52, 53, saka 54. Okay, 54. Sa 55 class, connect the generator to the antenna via directional coupler. So, ngayon, may bago tayong gagamitin na class na parang circuit port lang siya. Ito siya. So, we have the directional coupler. Okay, gagamitin natin ito for the plotting of return loss. Okay, so yan siya. Okay, so we have may parts to class. Okay, check natin sa taas. Okay, so yung parts niya is dito sa left side, we have the connection from generator. Ito yung connection natin sa generator ito. Okay, kasi may kable yung antenna, may kable yung generator. So itong generator, ko-connect mo dito sa leftmost side. Okay, then rightmost side ito is sa okay, then ito yung forward port katabi ng generator. Then tawag dito diba? Okay, reflected power port dito sa side katabi ng 2 antenna yung papunta sa antenna na ito. Okay, so anong gagawin natin? Check natin dito, connect na daw yung generator to antenna via directional coupler.
Okay, sabi dito, connect generator sa dito, left mo side. Kahit pabaliktarin ko yung class, basta hindi kayo mawala dun sa direction niya. Kasi same lang naman siya, baliktarin mo man o hindi. Same lang yung circuit. Okay? Basta kapag binaligtad mo, leftmost side pa rin yung kwan. Saka yung pagkakaiba din dyan, yung katabi nilang kwan, port. Kapag katabi niya ay yung generator, ang katabi niya is forward, then yung antenna is reflected. Okay? Then, gamit tayo ng very short cable for antenna. So, ito yung maliit na cable natin, glass. Very short siya. Okay, mga 6 inches lang daw. Ayan. Then, connect natin sa kabila. Ayan. Connected na siya. Next is, we have, tawag dito. Ano nga ba yun? Ito po. May mahabang kable dito. Ito siya. Okay. Ang mahabang kable na to, gagamitin natin sa receiver. Okay? Ilapit ko yung receiver class. Hindi ko naman kailangan na class na 1 meter kasi hindi ko i-measure yung signal power. Yung return loss ang i-measure natin. Edit ko to class. Natin natin to. Ito. Mahabang na class. Kanya kasi dito, we have connector to the forward power port on the direct coupler using long coaxial cable provided. So, open the rotor generator controller. So, first is connect natin to. So, ito, sa forward port, di ba sabi niya? Okay, so forward power port katabi ng generator antenna. Ayan siya. Katabi ng generator antenna. Then, next is, papunta to sa receiver. Ayan po. Isa dito. Okay, hindi mo na kailangan tapat class. Receiver. Wait lang. Connect the receiver to the forward power. Receiver. Ibig sabihin, hindi yung antenna. Receiver ang tinatanong mo. Okay, wait lang. Okay. Receiver. Okay, since parehas kasi na female to class, female natin, gagamitin ko to class. Okay? Para mai-connect ko siya dito. Hindi natin na. Meron pa ba tayong iba? Wala na eh. Bala tayo. Ayan na lang. Okay, so check natin. Open the rotor generator controller. So, saan na nga ba yung software? Okay, so naka-open naman na siya dati. Ayan. Okay, next is set the frequency and the maximum frequency should be at the default values of 12 and 18. So, nakalagay naman na dati. Click the set return loss reference button on the rotor generator and wait for the please wait message to disappear. Then move the cable from forward port to reverse power port. Ulitin natin ha. Okay, check lang natin. Okay, so may signal siya. So una is click the return loss. Okay, click the return loss. Okay, so hintayin lang natin mawala. Okay, so okay na siya. Next is ilipat daw natin. Pag-appear, lipat natin yung forward papunta sa reverse port.
So siya, nasa forward ngayon, lilipat natin sa reverse fourth. Uy. Okay. So, nalipat ko na class. Gagawin na lang natin is i-open natin yung click. Open the return loss plotter, then click plot. Okay, so ito na yung pang-apat natin class. So we have kanina is real time and radiation pattern. Kanina is frequency plot. Ngayon naman is return loss. Okay, so sa return loss, plot natin. Okay, sa yung return loss class, makikita natin dito kung saan yung frequency na pinakamataas yung return loss niya. Dapat wala masyadong return loss class. Ayaw natin na mataas yung return loss niya. Okay, so check natin dito. Loss natin is, ito na siya, yung plot niya. So, dito sa baba is we have negative dB. Then sa taas is we have positive dB. Okay, tingnan nyo to, mataas masyado yung return loss dito. Yan. Meron din dito. Okay, dito, mababa. Okay, meron din dito. Okay, ayan siya. So ito yung return loss natin. At least yung 1.5 class okay siya, no? Mababa siya. Okay. Then, gagawin is attach the image. I-save natin yung image class generated dun sa return loss plot. Then the plot will take a number of seconds to complete. Return loss display will only be shown at the end of the measurement. So, yun na siya class. Okay, ibang lab na ata. Okay. Next lab na pala yung next page. Okay, so dito, i-save ko lang yung image. Sorry. So, yan. Save natin ito. 1-63. So, yun. Okay, so, okay na yung class. So, tapos na natin yung first laboratory natin. So, isi-send ko sa diba? So, meron naman na kayo lab 1. Bale, fill upan nyo na lang yun. Then, i-attach nyo yung file natin. I-attach natin yung file dun sa gawa kayo ng hard copy class ha. So, with your conclusion sa natin, sa base sa experiment natin, with your conclusion, i-attach yung image na kailangan. Then, ipunin nyo muna class. Then, at the end of prelims, saka nyo i-send sa akin. Okay? Saka nyo i-send sa akin. So, before we end this session, let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. Thank you for guiding us in this laboratory. Thank you for all the lessons we've learned, and please retain this in our mind. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.